Sa Malaparaiso pa namang Bantayan Island sa Cebu, may tinuntong notorious umanong pedophile ang Bureau of Immigration. Doon inaresto ng Fugitive Search Unit ng Bureau ang 81 anyos na Australianong si David John Buckley na may outstanding warrant sa kanyang bansa para sa mga kasong rape at indecent treatment sa mga bata. Hindi dinatalye kung gaano na siya katagal sa bansa, pero expired na ang kanyang passport at pinoproseso na ang kanyang deportation. Nakaalerto raw ang gobyerno lalo't mahigit 150 na sex offenders na ang nagtangkang pumasok sa Pilipinas ngayong taon. During the pandemic, there was really a rise in the number of online exploitations, and yes, it's a possibility po that they want to continue that in the offline world, kaya po sila pumupunta dito. Hiwalay pang problema ang pag-abuso sa mga batang Pilipino ng kadugo. 3 sa bawat 5 batang Pilipino nakaranas ng pang-aabuso ayon sa ilang pag-aaral. 1 sa bawat 5 naman ang nakaranas ng sexual violence. Higit pa sa pagtriple ang tinaas ng pag-abuso sa mga bata online at pagkalat ng mga gantong material noong 2022, kaya inulunsad ang Makabata Helpline 1383 kung saan pwedeng itawag ang pang-aabuso, pagpapabaya at pagsasamantala sa mga bata. Ensure that wherever a child, a parent, a guardian, or a concerned citizen calls, the concern of the child will be resolved, or immediate relief or interventions. Kabilang sa babantayan ang pagmanipula sa mga larawan o imahe ng mga bata gamit ang AI o artificial intelligence. Meaning children are being depicted or being sexualized as defined by the law. Yan po ay nakakasira na po ng pamayanan natin. We should be asking Congress to look into this matter of AI use and the kinds of offenses, specific offenses that can be charged. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. From the PHRCS and to our guests, isang Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.